Tansa ragot, tarohon tani. Kinsa may makasulti sa tinuod niyo diha nga giatake na kuno si Martin Romualdez sa iyang kasing-kasing heart attack, ha? Kinsa man be? Unsa nay katinuod ning chismisa? Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga Pilipinas. Sa buong Pilipinas, sa ang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Yung bundag din yung tanan diha sa mga kaigsuunan, sa mga kaparyentihan diha, mga silingan, tanan nga taga Bohol. Tibuok Bohol na ha. O mga Bulanon nga nag-migrate din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Amping mong tanan sa mga kapwa ko Bulanon na nandito rin sa mga iba't ibang panig ng mundo, lalo dito sa Spain. Marami po akong dito na may mga taga Bohol din. So shout out po sa inyong lahat. O shout out pala doon sa mga nagpa-shout out sa atin na nasundan itong vlog na to. Ingat-ingat po tayong lahat sa inyong tiwala at suporta, sa inyong pag-subscribe po sa ating YouTube channel. Marami pong salamat at utang na loob ko po to sa inyo dahil sa inyong suporta at pag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga baguhan po dyan, welcome po kayo dito sa ating YouTube channel. At sa mga datihan ho dyan, nandyan dyan po lagi. Hindi bumibitaw. Maraming pong salamat ulit sa inyong tiwala at suporta lagi. At sa mga dito sa may sa nag-comment ho dyan dito sa Europe. Okay, akala ko kukunti lang nanonood. May nanood pala dito sa Europe. Akala ko wala. No? Ayun, sabagay, nabanggit ko nga yung France pala noon, pasensya na ha. At merong Greece ba yon? Merong saan ba yung basta Luxembourg, merong nanonood po dyan. Siguro naramdaman niyo ngayon dito sa Europe ang heat wave ngayon dito. Grabe ang init talaga. Lalo bukas, ang temperature bukas tataas. Kasi nga summer ho dito. Nakikita ninyo sa aking likuran yung mga alaga ko. Buti nga hindi naligo dito sa swimming pool yan. Yung isa yung doon, yun sa pinakadulo, yung tumayo na yon, naliligo ho sa swimming pool yan pag sobrang init. Dito sa alaga ko rin swimming pool, so pinabayaan ko yan kapag naliligo siya sa swimming pool kasi para naman mapreskuhan ng kanyang sarili. Kasi kawawa kapag ganito hapon kasi naghihingi ng mga laro yung mga yan. Galing lang kami sa laro, ayan sila nagtambay na dyan. At yung isa pagulong-gulong na. At yun, dito nga yan naliligo sa swimming pool kapag sobrang init. Yun lang naman, yun si Bruno ang pangalan nun. 4 yung alaga namin dito na aso at 2 pusa. Ganito talaga kapag mahilig tayo sa mga animal. Talagang mawain kasi kami talaga sa mga animal. Itong mga animal kasi ito mga tol, especially yung si Bruno, tinapon kasi yan. Historiko lang to ha. Yung sa mahilig din sa mga animal dyan. Tinapon ho yan sa mismo sa highway. Nadaanan ho sa kasama namin. Buti nga nadampot niya. Winter pa ho yung sobrang lamig talaga. At inuwi niya dito. Yung kapitbahay namin, sabi namin ay alagaan na lang natin yan. Ayaw ko na rin yung papayag na i-abandona pa. Inabandona na nga, sabi ng anak ko, i-abandona pa. Kaya nandito sa amin ngayon. Matagal na, mga 2 taon na ho yan siya dito sa amin. So yung mga tuta na yan, dyan lang ho yan kasi tagabantay ng manok ko yan pag lumaki na. Sinasanay namin. Okay, hindi tayo mag-focus doon sa kinukwento ko lang kasi nga sa sobrang init dito. Alam nyo ba, ang daming namatay na nga dito sa Europe ngayon. Masa 1,000 plus na ang namatay dahil sa heat wave na to. Grabing init. Matindi kasi init ito pag talagang tag-init na. Paglamig naman, sobrang taglamig. Nako, matindi din ang lamig. Pakailamig talaga. Pero mas gustuhin ko ang lamig kaysa init. Yan ang realidad dito na gustong-gusto ko talaga tong So yon. Totoo kaya yon? Yung sinabi doon sa bandang bungad ba? Yung sa may bandang bungad na yung si Sir Philip Morales Indino na nagsalita ho tungkol dito sa kay Martin Romualdez daw. At bago natin i-play yung 2 video niya patungkol kay Martin Romualdez na heart attack daw, ito muna. May kaso si Martin Romualdez na dinismiss. 3 ho silang dinismiss dito. Itong si Saldico at saka itong si kapatid ni Alfred Vargas, yung congressman dyan sa Quezon City. I think bandang Fairview ho yan.
So ito yung balita dito, yung kay Martin Romualdez na ito yan siya. Medyo malabo lang nga. Iyan. Si Martin Romualdez. Iyan ang kaso niya na binasura. Mabasa nyo ba dyan? Pero basahin ko yan. Tapos iano ko sa screen pag binasa ko na, ha? Basahin ko yan siya. Okay, ito yung nakalagay nito. Kaso laban kay Martin Romualdez at iba pa. Kaugnay ng 1 billion pesos flood control project. Ibinasura ng korte. Di Korte Suprema, ha? Korte. So, ito yung istorya niyan. Matindi na. Grabing gaba. Siguro gigabaan na to sa mga ginagawa nito niya. Okay? Basahin natin. Ilagay ko na rin sa screen. Kaso laban kay Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng 1 billion pesos flood control flood control project ibinasura ng korte. Ibinasura ng isang korte sa Quezon City ang 1 billion pesos civil case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Saldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas at iba pang respondents kaugnay ng umano'y maanumalyang mga flood control project. Ayon sa korte, hindi nito nakuha ang jurisdiction sa kaso dahil hindi nabayaran ng mga nagsampa ang kinakailangang filing fees. Dahil dito, ibinasura ang reklamo. Ang kaso ay may kaugnayan sa mga aligasyon na ang manoy irregularidad sa ilang flood control projects. Nilinaw naman ng kampo ang mga nagsampa na ang pagkakabasura ng kaso ay batay sa isyong technical at hindi kakulangan ng ebidensya. Nag-file pa kayo ng kaso, nag-file pa kayo ng sa korte dito sa korte pero hindi niyo naman pala binayaran. Kaya yon, ano yon? Para sabihin na lang nagsampa kayo ng kaso. Mga ugok, no? Ang nag-file nito, sino kayo nag-file niyan? Tapos hindi binayaran yung mga filing fee doon. Nag-file kayo ng kaso tapos wala kayong pangbayad pala, di mas maganda na hindi lang kayo nag-file ng kaso kasi wala din basura din . Itong namang korte pala, kung wala kang parang hospital pala yan, no? Pag wala kang pangbayad diyan, ay hindi ka gagamutin, hindi papansinin yung kaso mo. Ayan nangyari ngayon kay Martin Romualdez, Saldico at saka itong si Patrick Vargas ba yun? Yung kapatid yan ni Alfred Vargas na yung congressman ngayon sa sa may Quezon City. May ba ng Fairview ho yan . Yan ang distrito ni Alfred Vargas nung siya ay congressman at pinalit ang kanyang kapatid at ito mataba yan . Ubod ng Buakaw ho yan yung kapatid niya kasi kasama ho yan sa kasama ho yan sa mga anomalya diyan. Itong asawa ni Maine Mendoza, ito si Arjo Atayde. Sino pa yung diyan sa Quezon City? Yung si Rilio ba yon? Kasama ho yan dyan. Yan yung mga congressman sa Quezon City na grabe ka mga buaya, grabe ka swapang yan sa pera yung mga yan. Yung nabanggit ko yung asawa ni Maine Mendoza, si Arjo Atayde, kasama ho yan sa na nabanggit nito mga Diskaya. At ito ngayon, ito si Martin Romualdez, nalibre sa kaso na yan. Nalibre nga siya dyan, pero kung totoo man yung chismis na yon ni Sir Philip, i-play ko yung dalawang video niya, ha. Ito yung isang video na natin 4 days ago na yan, yung video na yan, pero hindi lumabas sa balita itong mga sinasabi nito. Totoo kaya ito na heart attack ito si Martin Romualdez? Kung totoo man, sana totoo. Tansaragot, tarohon tani. Kinsa may makasulti sa tinuod niya diha nga giatake na kuno si Martin Romualdez sa iyang kasing-kasing heart attack, ha? Kinsa man be? Unsa nay katinuod ning chismisa? Ha? Nganong atakihon man sa kasing-kasing? Di ko ganahan nga atakihon sa kasing-kasing si Martin Romualdez. Gusto ko physically fit siyang matubang sa iyang mga kaso. Pero kung tinuod man galing nga giatake sa kasing-kasing nga akong amigo, kaluoy sab nimo. Makaingon man pud ta og mir bitaw. Kasing-kasing ba di belalim na ma-heart attack ta. Di ta magampo sa tong amigo na kay doon na pa siya tulubagon.
So ang ato lang mangutana lang tag unsa ni katinuod nga chismis kining iyahang gihambin nga sitwasyon sa iyang kalawasan tungod kay giatake kuno sa iyahang kasing-kasing. So, unsa ka tinuod? Bedaw, kasi makasulti na to dihan napita. Na? Si Martin ha? Heart attack. Na. Sabi niya, sinong nagchismis niyan? Hindi ako nagchismis yan ha. Siya ang nag-react lang ako dito. Kung pala to na heart attack, kung totoo man to, tinatago rin pala. Para sulit na pagtingin nyo sa video na yon, sundan natin yung isang video pa niyang isa. May Tagalog yan mga Tagalog. Ano na? Hilom kaya to amigo Martin ayaw hilom dado Martin Romualdez. Hilom sa gada naghuot na dito buhang ginhawa. Sama na katinuod sir amigo nga naghuot na atong kasing-kasing diha. Ayaw, huwag mong ibigay ang iyong buhay kasi kailangan namin ang iyong testimonya para makita natin at malaman natin ang katotohanan sa ating bansa. So, kinhawa Dilpin, ayaw gyud kiniamon chismis, ayaw gyud ni tinud kay imuhar wag yung mga kadugo ang nibalita diri sa kuha. Ginhawa Dilpin, ginhawa. Nako. Ayun pala, ang nagsabi nun, mga kapamilya din ni Martin Romualdez, di may posibilidad na totoo itong nangyari kay Martin Romualdez na na heart attack. Ay ganggaba nga naman talaga kasi sobra kasi to silang Ayun ang mga kaso ngayon kung nakita niyo yung balita kanina dito kaya Bunuan na ginawa pang state witness nitong Agnas na pero buhay pa. Itong kabate ni John Vic Remulla, itong si Boyeng Remulla. Animal talaga tong mga kaso sa Pilipinas talaga. Grabe talaga kapag may pera kang iabot dito sa ombudsman, absuelto ka. Kay Joel Villanueva daw, sabi niya dati, 'di ba, hinog na daw 'yan. Malapit na mahinog ba 'yon? Ngayon, wala na, kailangan pag-aralan pa din. Kasi nga mayroon pang dapat busisiin. Ano bang klaseng pagbusisi yan? Parang nagkukuto ka para makita mo talaga kuto, pero pag kahit may kuto na tumatakbo, kahit may mga lisa na, hindi pa rin pinapansin. Tirisin mo na. Pag ganyan makakita ka ng kutok, tirisin mo na. Hindi yung ganitong klaseng ombudsman na yan kahit nakita na yung marami ng atraso itong itong ibang mga dyan, itong si Bunuan. Paano? Maniwala ba tayo kay Bunuan na ito yun siya ang DPWH secretary? Wala ba siyang power na manipulated yung mga budget dyan sa DPWH? Namatay na lang yung isa. Yung undersecretary niya, yung nasa Baguio namatay, yung babae. Si Cabral. Ngayon, libre to siya. Yan ang masama pa nito. State witness daw. Sana ito rin yung natuluyan din yan, nagkasakit din yan, di ba? Puso din yata Yung na-admit yan sa sa hospital. Kung nakalabas na, ayan, libre na. Hindi na sasampahan ng kaso, state witness na. At ito si Martin Romualdez, malamang. Anong susunod nito? Yung kaso na yan na final, doon sa nag-file na yan na tanga-tanga rin, hindi binayaran yung filing fee. Ano nangyari ngayon? Absuelto. Si tuloy-tuloy ang ligaya nito mga to. Ito si Bunuan, matanda na Sus naman sir. Kung totoong para talaga kayo sa bayan, magsalita na kayo, o kaya wag naman kayong ganyan. Akala niyo makakaligtas kayo. May araw din kayo. Pag natapos itong termino ni Bongbong Marcos, may araw din kayo. Kami naman ang maghahabol sa inyo talaga. Kasama naman talaga to si Bongbong Marcos. Grabe. Maano ka dito sa mga balita ngayon sa Pilipinas na manlumo ka talaga. Ako sa totoo, discourage ko sa ibang balita dyan Lalo itong kanina kay Bunuan. Sabi ko, para akong siraulo, nanood ako ng balita sa online. Sabi ko, animal. Inabsuelto yan, ginawa pang state witness.
Kawalang ka-respeto ang mga batas talaga sa atin. Ito si Boyeng Remulla lumipat doon ng pwesto diyan sa sa ombudsman kasi mahina ang kitaan, mas mahina ang kitaan sa DOJ kaysa dito sa ombudsman. Yun. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya, di paldo-paldo na. Magkano ho yung increase sa kanyang salin nito? Magkano? Malaki, di ba? Tapos hindi inimbestigahan. Paano imbestigahan yan? Hawak niya mismo ang ombudsman. Siya mismo ang ombudsman. Sino may imbestiga dyan? Para kang para kang dyan, patiwakal na bumangga ka na sa pader ba na hindi mo talaga kaya, babanggain mo pa. Sira ulo ka na kung talagang kakayanin mo pa yan. Hindi mo kakayanin, babanggain mo pa. Tanga ka na lang talaga. Kaya ngayon, tahimik na lang talaga yung mga tao. Ito dapat siya, imbestigahan din. At ito na ngayon, ang mga sobrang kurap, kagaya kay Martin Romualdez, kung totoo man ho yung balita na yan, kung totoo mang chismis na ho yan, hindi na ilabas sa mainstream media, hindi nga na ilabas sa kanyang, kasi may are ho yan sa, may mga media outlet ho ito si Martin Romualdez, ABS-CBN, meron ho siyang DZMA, may share ho dyan, ABS-CBN, yung Philippine Star, kanila ho yan. So lumabas ba ho yan? Hindi. Kasi ganyan kapag mayaman ka, itatago ang may sakit ka. Ganyan naman pag mayaman, itatago na may sakit yan. Hindi pwedeng ibulgar, hindi pwedeng i-post dyan. Di kagaya sa mga mahihirap ba, kapag nagkasakit ka, post agad sa Facebook. Ito, may mga ganun-ganun pa, mga pray pa. Pero itong klase mga gahaman na tao, itong si Martin Romualdez, itatago talaga yan. Kasi, pagdating kasi sa mga nagkukomento yan, ay nako, sigurado naman talaga niya na hindi magdasal na gagaling sana siya. Ipagdasal pa niya sana matuluyan na. Ayan, sabi nga ni kanina sabi nga niya, ibig sabihin nun, mirese. Dapat wag muna daw si Martin Romualdez matigok. Kasi dapat managot muna siya sa kanyang ginagawa sa Pilipinas. Sa pera sa kaban ng bayan. Ayun. So, pakilinaw na ho nito. Nakiano lang ako dito na i-share ko lang to hindi ako dito naggawa-gawa ng istorya. Kung totoo ho ito, di linawin. Kung hindi rin totoo, di linawin pa din. Para ang mga tao na kapanood nito, hindi naman pala totoo Hindi ako fake news nito baka sabihin nyo fake news. Natin tong mga klaseng taong ganito na natin, nagkasakit hindi nyo binabalita. So mga media, mga kawatan na media dyan. Mga kawatan naman itong mga media talaga Wala kayo dyan, hindi kawatan yung mga yan. Sus! Alam ko yan. Na may iba nga dyan dati doon sa ahensya ng gobyerno kapag dating ng Biyernes, doon na nag-aabang yung mga media. Ewan ko ba't nandun, nag-umpukan ang mga media noon. Sa Bureau of Customs dati, pagdating ng Biyernes ng hapon, ay andoon yung mga sasakyan ng media. Di ko maintindihan kung bakit nandoon sila pag tuwing hapon. Promise, nandoon. Lahat ng ABS-CBN, GMA7, o sino nakita ko doon dati na mga na mga media doon na reporter. Hindi naman marami. Halos tuwing Biyernes sila ang nakikita ko roon. Dati, di ko alam May isang news anchor dyan pag tuwing weekend. Nandun ho yan lagi. Di pa yan siya masyadong sikat noon. Kaya ang mga media talaga, masasabi ninyo na hindi bayaran. Martin Romualdez, sino man yung nagbalita nito sa mga kamag-anak mo, sumingaw pa din. Pinasingaw din ang iyong kalagayan na matitigok ka na pala. Tapos walang kaalaman ang mga mamayang Pilipino. So, ayun! God bless!